So yung situation natin, ang situation natin, na ano, witness. May naka-witness na may nag-collapse na hindi naman bumagsak. Talaga. Parang walan lang ng malay. Walan lang ng malay, hindi siya bumagsak. So wala siyang walang at hindi siya suspected natin na with spine fracture. Okay. So yun natin. So yung siya yung magiging ano natin, first responder. First is surveillance scene or scene safety. Kailangan natin yung surveillance scene ng 360. Harap, side, likod. Kasi for the purpose of safety na ng responder or healthcare provider. Okay. Scene is safe. The scene is safe. See two patient. Hey, are you okay? Hey, are you alright? Check for responsiveness. And Patient is not responsive. So may nakalimutan. Ano nakalimutan? Regardless if responsive siya or hindi siya responsive, magpakilala kayo for the benefit na kanya or ng mga bystanders. the scene is safe. I'm a friend Brian Mancha, isang healthcare provider. Can I help? Hey, are you okay? Hey, are you alright? Okay? Patient is not responsive. Sir, call for activate EMS and call for help. Pag dito sa atin, pwede nating, sir, pwedeng tumawag ng pinakamalapit na hospital or health center na may ambulance at tumawag ka ng tulong at balikan mo ako. Ano? Bakit? Kailangan mo sabihin na balikan mo ako. Aba. Kasi may time na tumawag ka, hindi mo naman na-inform na Or, para masigurado ko na talagang tumawag ka ng tulong. Aba. Yun. So, nakapag-call na siya ng help. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, the patient has with pulse but no breathing. I'll perform CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 4. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. So, natapos niya na ang okay. So, chinek niya ulit. Now, the patient, upon checking, the patient has now with pulse and with breathing. If yung kanina, no pulse, no breathing. Ngayon, with pulse and with breathing. Ito yung one provider lang to ang pinapakita niya. Mag-isa siya. When the patient is positive pulse and positive breathing, position the patient to recovery position. Once the patient in the recovery position, check for any derailment at the back. May choice kayo, pwede yung ano ng patient nyo, away to you or towards you. Pero mas maganda na palayo sa'yo kasi pag once mag-vomit siya, hindi mapunta sa'yo. Pa-away, palabas sa inyo. So, yun yung mag-isa lang siya. Ngayon, pag two rescuer. Ano? Sige. Kung may suspected spinal cord injury, ilalagay pa rin daw ilalagay pa din daw bukas sa recovery. Pwede mong i-recovery position yung pasyente mo once i-stabilize siya. Pero pag hindi, assist siya. May isang naka-support pa rin sa head part na sasabay sa twist ng pasyente kung may suspected spinal injury. Good question. Pag buntis yung victim natin, iaano lang natin, itutulak natin to the other side. Masahid lang siya. May assist siya dapat. Yung ito, tulak natin pag ganyan. Tapos do as usual. Ito lang siya. Bakit po yung hawak sa stomach? Pag tinulak mo pa. Yung, paano yung pasyon mo? Ano po, bakit po sa picture mo yung hawak mo yung nag-side po yung pasya? Dito sa ibang payo. Yung question mo ba is sa recovery or paano sinisipian? Or CPR. Parehas po, recovery at saka CPR. Sige. Pag sa CPR, ang pasyente natin, while doing CPR, yung ginaganon din siya pasahid. Ang ano nun, kasi yung weight ng bata na napipress niya yung binikaba ng ano. So kailangan i-side siya para mas prominent yung flow ng while doing the CPR. So yun yung ano niya. Pag sa recovery position naman, ganun pa rin naman ang ginagawa pero kailangan mo lang i-support. Pero much better na ang third mo sa kanya towards the left. Another question. Pag may yung sugat na tapos may ano siya, open wound. So, pag may open wound naman, CPR ka pa rin as normal. Pero, kung dalawa, mayroon talagang may pressurized din talaga na pwedeng
ang first kasi talaga natin na priority is ma-CPR siya. Pero, since mag-breathe naman yun, as much as possible, may pressure sa nakakaroon. Grabe, wala pa rin Hindi, tayo. ano naman, Wala daw yung So, bibig. since nasa bibig siya, Ay, wala yung bibig. ano natin, Pag walang bibig. meron din naman tayong tinatawag na compression only. Diba? So, hanggat sa dumating yung health, nagko-compress ka ba lang kasi hindi naman unable ka to deliver rescue breathing, so might as well just do continue compression. Possible po ba na, kunyari po, yung kasama ko yung victim family or parang ibang bystanders, pwede po ba na mag-refuse po sila magpa-CPR? Yes. Yes. Nasa way. Kaya talaga magtatanong ka na, can I help? Di ba? Pero pag wala naman kasi talagang magsabi sa'yo na you know you can, gawin mo. Kaya sa umpisa pa lang nung Torpida Scene, di ba, pag-introduce kayo ng sarili nyo, lalo kung may relative o may bystander na kasama, pasyente. Para mabigyan kayo ng advice kung continue yung resuscitate o hindi nyo yung gagawin yung resuscitate. So ngayon, papakita natin, di ba? Ipapakita natin na dumating yung AED. Dumating yung itong ano natin. So ganun pa rin ang lahat ng situation na darating lang siya. Say for example, nag-start na ako ng compression. Tapos darating siya on my second cycle. So while naka-compress ako, since dumating na yung health natin, continue lang hanggang sa ma-attach. Ah, hanggang sa ma-attach. 2, Iba na yun. 2, 3, 4, 5, Basta rin ba yan? 10, 11, 12. Once na na-touch nyo yung spot, So assumingly, sabi nung EED natin, sabi siya ng shock is advised. shock it at So advice. pag shock is advised, ganun agad ako. Tapos, I'm clear. I'm clear. I'm clear, you're clear, we're clear. I'm clear. Shock delivered. So, shocking. Tapos Shock shock delivered. delivered. Ayun, yun na yun. Shock delivered. Ulit ang AED na resume Resume CPR. So, tsaka ka magre-resume. Di ba, naka-3 ako. Kasi 2 dumating siya. Natapos ko pa yung cycle ng 3. Dapat ilang cycle meron tayo? Ang tanong, pag i-continue ko ba siya to sa 4 to 5 or babalik ako ng another cycle? Ano sabi kanina sa video? Pag shock delivered, tapos magsabi siya ng continuous CPR, another cycle yun. So mag-start ka ulit sa 1. Okay. So regardless kung saan ka na natigil, kung nandun ka na sa 4, uulit na naman ako ng 1. Hindi yun. Uulit talaga tayo ng isang ulit na ano. Para hindi tayo nawala din sa cycle natin. Kasi bago na yun eh. Nung nag-shock siya, nag-deliver siya ng shock, magiging bago na naman yung pattern. So, ganun pa rin. Ganun pa rin yung sequence sa ginawa nung mag-isa lang siya. Tapos check ulit after. Pag na-check mo, pag with pulse and with breathing, recovery position din ulit. So, ganun lang din. Okay, kuha nyo. So, paano ba yung pagdalawang rescuer pag mag-shift day? Example, napagod na ako, nakatapos na ako ng 2 full cycle. Tapos, di ba, sige, kunwari nasa port na ako,
Five. Shift lang. 2, 3, Palitan lang. 5, 6, 7, 8, 9, 29, and 5. Ang pinakaano, pagka pagpapalit na, ikaw pupunta ka sa headquarter. Banda. Para hindi kayo magkatulugan. Palit lang. Tapos pag natapos niya na rin, ikaw na yung tagabigay ng inspiration. Pag wala kayong ganito, pwede pa rin naman yung luma. Ganun pa rin. So ito lang yung kaibahan na pagdalawa. Pwede kayong magpalitan, mag-share. Sir, kapag ano po, in between po ng operation, nakalimutan po yung main namin ng Sige lang. Continue mo lang. Continue mo. Assuming lane na, example 20. Sige, patuloy mo hanggang ano ka. Kaya pag nagkakaroon is maganda pag umating na sa 20, start na ulit kayo sa 1. Depende sa kung saan kayo komportable. Kasi pag for example sa kanya 20, 1, 2, 3. Ako kasi komportable ako hanggang 21, 29, 1. Minsan may time na 20, pero parang mabubol para maano ka. Mabubol ka. Depende na sa tao kung paano yung technique na kung continue or back to ano ka. So, isa din pala, di ba yung sinasabi na allow chest recoil. Decoy. Allow chest recoil. Pag ganon, ha? Ganon, Ah. ganon ka lang. Pag ganon, ito yung tinatawag na allow chest recoil. Pero dapat hindi umalis yung kamay mo, di ba? Dapat steady siya na naka-remain. Pero yung allow chest recoil, fix ka. One, ganon. Ito yung chest recoil. Yung pag ganon pala, kapay ka pala, bumanon ka na naman agad. So, ganon. Tapos, sige. Ano po, ano po yung situation parang good. Tapos, yung tao po na yun, parang may nag-fax po ng Steve or Sanchez. Hindi mo siya tatanggalin. Irarank mo. Ang first na, tama sir, di ba? Hindi mo siya tatanggalin kasi pag tinanggal mo, papasukan siya ng hangin, magkakaroon tayo ng tinatawag niya pneumothorax. So, i-remain lang siya. Ang pinakamagandang gawin doon is i-stabilize mo siya. Para hindi siya, habang nagko-compress siya, hindi siya gumagalaw-galaw, nagaganon siya. So, ang tinatawag doon, nirarap mo siya, i-stabilize. Tapos, kasi usually, yung mga ganito, sige, si sir. Ang recovery position niya, yung paid object, nasaksak, natuhog, ano pa? Natusok. Dito tatanggalin yung mga object. For example, sino may kutsilyo? Kayo. Nasa bahay. Example, meron mo din. May nakatusok. Ano yung huhugutin? Bakit? Lumabas ng bleeding? Tama. Kasi nga, yung mga ugat dito na tinamaan, yung object na nakatusok is pwede na siyang mag-block doon sa mga arteries, veins, and vessels na pwede mag-cause ng bleeding. Ngayon, nakunang ninyo, ay shit, nakalimutan. Tubigis. Gagawin nyo, huwag kayo na malinis na damit, tela, yung ipak dito sa loob. Ipak, tapos i-compress. Marahil mag-prevent yung sa. Ano tayo sinabi kong kanina, paano na i-check natin?
circulation, airway at breathing. Dating airway, breathing, circulation. Ngayon, circulation, airway at breathing. Bakit yun ang circulation o yung dugo? Bakit? Bakit yun ang penetrate ng breathing? Ang galing mo talaga! Tama. Kasi, meron ka bang makikita ng dugo dyan sa paligid? May singisalin sa tao? Wala. Hangin, meron? Dami. Unlimited. Kaya ituunan na kayo ng circulation ng breathing. Ngayon, pag sa mayroong impyerno, ang gagawin, kukuha kayo ng tela. Kaya na malinis. Malinis. Diba? Dapat tayo. Gawin. Good. Kukuha kayo ng donut. Kainin nyo ha. Donut. Yung butas, siguraduhin nyo mag-fit doon sa Butas ng nakatusok na impelled na object. Okay? Dali, Paul, dali. Natusok. Pasok. Tapos secure nyo ito, bandage. Be sure na yung object is nakaipit. Secure. Pwede lagyan ng takip ng 1.5. Cut. Pasok. Secure. Basta hindi na-press. Siguro yung kung yung 1.5 ganyan. Yung hindi siya natagalan. Para pwede mong i-take or itali yung pote ng 1.5 para hindi nagagalaw Ako na lang. Ano Siya. yan? Sir, paano po pag tumagos yung tusok po? si Tuhog. Sa, So, ang tanong, paano mo, halimbawa, pole, poste, Apo. Aray. Siya doon, tatanggalin mo siya doon. Yun ang isang dilemma ng mga rescuer. Okay. You have to remove yung bakal sa ground with the patient inside. So, nasa loob yung bakal ng pasyente. Dilemma sa patient. Of course, masakit. But, as much as possible, natanggal siya at madala sa ospital. Hindi mo tatanggalin yung bakal, tapos kukunin lang yung pasyente. Okay. You bring the patient, kasama yung bakal. Tapos doon, surgically remove sa ospital. Kasi nga, kailangan treat yung wound, i-close yung wound para mag-prevent ang bleeding. At saka marami pang gagawin dyan. Meron pa tinatawag na XLAP, yung exploratory laparoscopy. Yung bubuksan siya, tapos titigan kung ano yung mga nadamage sa organ. Tapos kakainin, i-reconnect kung kailangan i-reconnect. Okay? Ngayon, anong recovery position niya? Okay, since both sides, hindi siya pwedeng itahilin. Meron tayo tinatawag na semi-Fowler's position. Nakaupo lang siya with 2 pillow on his back. Parang nakaupo lang. Prevent circulation pa din. Pag sumuka, diretso lang sa loob. Parang hindi ka rin. Parang nakaganyan ka lang. Nakaupo, tapos nakaganyan. Ganun lang. Semi-Fowler's position or yung may 2 pillow behind his back. Okay? Or moderate high back rest. High back. Yun yun. Okay? Question. Busog mo. Ha? Question. Okay. When do we give rescue breath? Sa tao humihinga ba? Pag hindi na humihinga, may pulso pa ba? Meron. Pag-rescue breath na lang. So meron tayong ambo bag. Okay. Ano yung When to stop CPR? Kailan ka ba titigil na mag-CPR? Ngayon, ang first, titigil ka lang mag-CPR kung dumating na ang tulong. Diba? Kung tawag ka, dumating. Second, kung too much exhausted ka na, hindi mo na kaya.
pwede ka na mag-stop. Oo. And pangatlo, Pag hindi mo na kaya. Bakit? yes, siyempre hindi ka na magsi-CPR sa naka-recover. Pero yung pangatlo talaga, mag-stop ka na mag-CPR pag yung pasyente is pronounced dead. Pag pronounce na ng doktor na patay na yung pasyente mo, stop ng CPR. Tatlo lang, doon ka sa tatlo. Now, kailan ka mag-CPR? Or kailan mo hindi i-CPR ang pasyente? Tama, may DNR. Pag yan na, example, ito, nakahundasay, andusay. Kailan mo siya hindi isi-CPR? Pag may nadamnan ka. Hindi, pwede ka mag-CPR kahit wala consent, di ba? Isa. Di ba, chinek mo eh. Di ba, chinek mo. So kung may pulso naman, may breathing, hindi matay lang yan. Ganun. So wag mo i-CPR. Ngayon, ang pangalawa doon, pag talagang no signs of life, patay na talaga yan, wag mo na i-CPR. So, pangatlo, pag may tinatawag tayong rigor mortis. So kung naligas na yan dyan, nangitim na yan dyan, mabaho na yan, wag mo na i-CPR. Okay? May tatlo kung kailan ka titigil. Tandaan nyo yun.